Hello guys, ako pala si Cheryl Haslam na matagal na po dito sa Taiwan as mag 7 years na po ako dito, pero ito pa rin ako walang ipon. So itong araw na to pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang mga tao kung pagdating sa mga kalamidad na may mga parating katulad tong bagyo. So, ang trabaho ko pala dito sa Taiwan is nag-aalaga ng matanda. Kasama ko po siya. Kami lang po dito dalawa sa bahay kasi yung mga kamag-anak niya is malayo. Yung mga anak niya is nasa Amerika. So, kami lang dalawa. Bagyo po dito sa Taiwan today. Pero hindi ko ramdam. Pero ramdam ng taga-Taiwan kung gaano nila pinaghahandaan na ang araw na to. Hindi ko alam. Pero panic panic buying yesterday, so we talk about that, how comes yesterday I was in the market and then nakita ko ang mga tao kung gaano sila kaaligaga mamili ng may parating na bagyo. So ito na nga, bagyo today, ulan sa labas pero hindi naman masyadong mahangin, hindi rin masyadong maulan, pabugso-bugso lang siya, pahinto-hinto. So, bago man tumating itong araw na to ng kalamidad dito sa Taiwan, kahapon po is may mga chat na rin akong na-receive na nagpa-remind na may bagyo nga, ganito kalakas, kailangan mo nang mamili kung anong mga kailangan sa bahay. Ewan ko ba, parang namang isang linggo ang bagyo. Pero talagang iba dito. Pagka may ganong kalamidad is talagang pinaghahandaan nila na may pagkain sila sa bahay na imbak. Kaysa naman lalabas pa sila sa araw na yung may ulan. So nagpunta nga ako ng market kahapon ng hapon. Kasi nagpunta pa kami ng hospital kahapon. Pa-check up namin si Lola. So mga 6:30 ako nagpunta ng palengke. Ay ayun nga. Ako naman ang namalingki. Parang namang ang bibilin ko lang is yung gulay nang wala sa amin. Ako lang naman ang kakain kasi Lola. Ang importante sa kanya is yung ano lang naman, yung pichay bagyo pa. Yung ganun. Tapos yung akin iba. Ayun na nga, nakikita ko sa mga tao, no? Grabe. Pamili nila sobra-sobra. Na yung parang pang isang lingguhan na bulto-bulto. Tapos iba dito, pag maparating ang bagyo, nagmalmal din ang gulay, no? Nag-iba ang presyo nila. Kasi nga, hatak din ng mga tao pag bibili ng ganun. Kasi i-impact nila yun at wala silang mapagpilian kundi bibilin talaga nila yun. Tapos ayun, nakikita ko kahit na yung palumanas siya, talagang nauubos, binubulto-bulto nilang pili. Tapos nung bumili nga ako ng itlog, parang nagagawan pa kami sa itlog. Isipin mo naman yun, pag hindi talaga siyang darating na kalamidad, walang ganun po, yung ano lang siya, yung normal lang mga tao, yung galawan na hindi mabilisan, pero ito kahapon, na ganun talaga po pagka may parating na kalamidad dito. Tapos dito, pagka ganun nga bagyo na parating, advance po sila nag-remind na walang pasok na ganito, ilang araw na walang pasok. At yung iba, syempre, yung hangin, din natin alam na may lumilipad ng mga bagay. So, remind din na hindi nila palabasin yung mga tao sa ganun. Tinignan ko sa labas, wala naman talagang lumalabas na tao. Wala akong nakitang taong naglalakad, nagpayong or kaya nag-raincoat. Tapos nasa loob lang talaga sila. In comes of earthquake, yung mga lindol, so kanila normal lang yung very normal, kahit pa mag-shake yung saan lang yan, normal lang sa kanila, wala na yan. Pero sa atin, takot na tayo, baka mapano pero dito di nila, wala silang dun sa lindol. Pero itong bagyo, paghahandaan talaga nila yung mga ganyan, pagdating sa ganitong hangin, ulan, yun nag-i-inbox sila. Compare naman sa Pilipinas, ganun tayo, chill lang. wala tayong pakabakaba, o bagyo lang yan.
Pinoy tayo. Kasi nga para naman sa atin kasi, ang bagyo is dadaan lang yan. Pagkatapos wala na, oo nga, may mga nangyari minsan, niliparan yung mga bubong. May baha. Pero para sa atin, di na yun siya iba. Kasi natural na yun talaga. Pagka ganun talaga malakas ang ulan. Tapos walang tigil ang ulan. Tapos hindi tayo parang panik na maubusan ng pagkain o kaya anong mangyari sa darating na yun. Tapos chill lang. Yun lang. Ma-share ko kung ano talagang meron dito pagdating sa mga kalamidad dito sa Taiwan. Tapos dito, katulad din ng Pilipinas, may mga lugar nang nagbabaha. Meron nagpa-flood. Yung tawag to, yung nagla-landslide, meron din. Parang Pilipinas din yung mga pangyayari dito. Ganun din. Same lang din. Pero ang pagkakaiba, pagkadating sa ganitong kalamidad is ready sila. Imbak na imbak ang pagkain nila sa bahay. Parang walang hindi siya hinto ng ilang oras. Ang bagyo kasi dadaan lang yan. Tapos after that, wala na. Yun. Pero sa kanila, ready sila. Sasagupang ito. Diba? Which is tama naman din yung ginagawa nila, nag-iimbak. Sa may pera. Sa atin kasi sa Pilipinas, okay lang, hindi na tayo mag-imbak, wala na pang-imbak. Diba? So, ito lang, ma-share ko lang kung ano talaga. Sana mapanood niyo pa sa mga parating kong mga video. Kung i-share ko sa inyo ang mga karanasan ko dito. Hinay-hinay lang. Sana tangkilikin niyo ang mga video ko buhay sa abroad, kung anong meron, anong pagkakaiba dito sa ibang bansa kaysa Pilipinas. O nga, nagtrabaho kami pero para din kami nakatira na rin dito. Kasi lahat kung anong meron sa Taiwan, mga Taiwan people. So, sunod din kami niyan. Parang na-adapt na rin namin kung ano ang mga tao dito. Kung napanood niyo itong video ko, like and share and comment and subscribe my YouTube channel. Bye. Sana okay ang lahat at happy lang tayo. Bye.